Ako si Salve, at sa sandaling iyon, ang buong pagkatao ko ay kasya sa ilang pirasong papel na pera, lukot at amoy pagod na pilit kong binibilang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aming kusina. Mayroong konting saya na namumuo sa aking dibdib. Isang maliit at mainit na pakiramdam na nagpapalimot sa 8 oras na pagod sa ospital, sa amoy ng antiseptiko na kumakapit pa rin sa aking uniforme. Sapat na ito. Sapat na para sa isang bucket ng paboritong manok ni Ning. Isang munting gantimpala para sa aking mag-isang 6 na taong gulang na bituin. Sa isip ko, nabubuo ko na ang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit isang matinis na tunog ang biglang bumasag sa katahimikan mula sa lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pagring ay tila isang batong ibinabato sa payapang tubig ng aking munting pangarap. Nag-aalangan man, ay sinagot ko ito. Hello, Mrs. Abarquez. This is Mayumi Alcaraz, Ning's teacher. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, professional. Ngunit may isang bagay doon, isang bigat na nagpabago sa tibok ng aking puso. Yes, ma'am? May problema po ba? Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan at sa espasyong yon, nagsimulang manlamig ang aking mga kamay. I'm calling about Ning's behavior kanina. Noong oras na ng uwian, she had a severe panic attack when she saw her lolo Gino arriving. Parang may kung anong kumirot sa aking sentido. Panic attack? Ma'am, baka naman po nag-iinarte lang ang anak ko. Alam niyo na po, mga bata. Automatiko ang pagdepensa sa aking bibig. Isang pader na agad itinayo para protektahan ang kaayusang pilit kong binubuo. Mrs. Abarquez, I've been a teacher for 10 years. Alam ko po ang pagkakaiba ng simpleng pag-arte sa totoong takot. Nanginginig siya. She was crying, begging me not to let her go home with him. May sinasabi po ba siya sa inyo sa bahay? Ang mga salita niya ay mga dagom na tumutusok sa aking balat. Wala. Mabilis kong sagot. Ang pagsisinungaling ay mapait sa aking dila. Salamat po sa concern, ma'am. Pero ako na po ang bahalang kumausap sa anak ko. Ibaba ko na sana ang telepono nang may marinig akong mabibigat na mga yabag sa aking likuran. Hindi ko kailangang lumingon. Ang biglaang paglamig ng hangin ay sapat na para malaman kong nakatayo na roon si Papa. Si Gino. Sino yon? Ang tanong niya ay hindi nagtatanong. Ito ay isang utos. Wala po pa. Teacher lang ni Ning. Nangangamusta. Isang kamay na kasing tigas ng bakal ang dumapo sa mesa at ang tunog nito ay nagpatalon sa aking puso. Ang mga perang papel na maingat kong binilang ay nagkalat. Huwag mo akong gawing tanga, Salve. Narinig ko. Ano ang pinagsasasabi ng gurong yon na tinatakutan ako ng sarili kong apo? Ang kanyang mukha na dati nagpapakita ng awtoridad na iginagalang ko ay nag-iba ng anyo. Ito'y naging isang maskara ng galit na hindi ko maintindihan. Hindi po sa ganon pa. Anong hindi sa ganon? Si Mama naman, si Elvira, ang lumabas mula sa kanilang silid, dala ang kanyang rosaryo sa isang kamay at mga luhang handa nang pumatak sa kabilang mata. Diyos ko, Salve, anong klase kang ina? Hinahayaan mong siraan ng ibang tao ang sarili mong ama? Ang taong nagpapakain sa inyo ng anak mo? Ang bawat salita ay isang sampal. Ang una ay mula sa katotohanang sinabi ng guro. Ang pangalawa, at mas masakit, ay mula sa aking sariling pamilya. Hindi ko po sinisiraan si Papa. Halos pabulong kong sabi, ang lalamunan ko'y tila sinasakal. Yan ba ang isusukli mo sa lahat ng sakripisyo namin? Sigaw ni Papa. Ang kanyang boses ay umaalingaungaw sa maliit na kusina. Nagpapakapagod ako para may bubong kayong masilungan, para may pagkain kayo sa mesa. Tapos ito, iisipin mong kaya kong saktan ng apo ko? Palamunin ka lang sa bahay na ito. Salve, tandaan mo yan. Ang salitang palamunin ay tumagos sa aking puso, mas malalim at mas masakit kaysa anumang kutsilyo.
Tiningnan ko ang mga perang nagkalat sa sahig, ang perang pinagpaguran ko, ang perang akala ko'y sa akin. Sa isang iglap, naging abo ang lahat. Ang munting saya, ang pangarap na chicken joy, ang pakiramdam ng pagiging isang ina na may kayang ibigay sa kanyang anak. Nakatayo ako roon, sa gitna ng 2 taong dapat ay aking kakampi, ngunit ngayoy aking mga hukom. Ang kanilang mga mata ay puno ng akusasyon, at sa mga matang yon, ako ang kontrabida. Ako ang walang utang na loob. Ako ang masamang ina. Yumuko ako, hindi para pulutin ang pera, kundi dahil sa bigat ng kanilang mga salita. Ang katahimikan ay nakabibingi, at sa katahimikang yon, binitawan ni Papa ang kanyang huling hatol, ang kanyang ultimatum. Ang kanyang mga salita ay malamig, matalas, at walang puwang para sa anumang pagsusumamo. Bukas na bukas, sabi niya, itinuturo ang daliri sa aking mukha. Pupunta ka sa eskwelahan na yan at sasabihin mo sa gurong yan na tumigil siya. Intindihin mo kung anong pwedeng mangyari sa pamilyang to dahil sa chismis niya. Kung hindi mo gagawin, kalimutan mo nang may pamilya ka pa. Ang bawat hakbang ko papunta sa eskwelahan ni Ning kinabukasan ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang mga salita ni Papa ay isang mabigat na tanikala sa aking mga paa, habang ang alaala ng takot sa boses ng guro o ni Ning ay mga kamay na tumutulak sa akin pasulong. Sa aking isipan, paulit-ulit kong inensayo ang mga sasabihin ko. Magagalit ako. Magsasabi ako na wala siyang karapatang manghimasok. Ipaglalaban ko ang dangal ng aming pamilya. Isang dangal na sa sandaling iyon ay parang isang basag na salamin na pilit kong pinupulot ang mga piraso. Ang tarangkahan ng mababang paaralan ng Davao ay tila isang hangganan. Sa pagpasok ko, parang iniwan ko sa labas ang anino ng aking ama at ang bigat ng kanyang utos. Sa loob, ang hangin ay puno ng mga tawanan ng bata at amoy ng krayola. Isang mundo na napakalayo sa tensyon sa aming tahanan. Natagpuan ko si Ma'am Mayumi Alcaraz sa kanyang silid-aralan, nag-aayos ng mga libro. Siya ay mas bata kaysa sa inaasahan ko. May mga matang malumanay, ngunit hindi nagpapatinag. Walang bakas ng paghusga sa kanyang mukha nang makita niya ako. Mrs. Abarquez, salamat po sa pagdating, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Please, upo po kayo. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ma'am, nandito po ako para sabihin na sana po wag na nating palakihin ito. Pamilya po namin ito. Hindi siya natinag. Sa halip, marahan siyang tumango. Naiintindihan ko po. Mrs. Abarquez, hindi po ako narito para makipag-away sa inyo o siraan ang pamilya niyo. Nandito po ako para kay Ning. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang mesa at inilabas ang isang piraso ng papel. Isang drawing. Inilatag niya ito sa mesa sa pagitan namin. Ito po ang laging iginuguhit ni Ning sa klase. Napilitan akong lumapit at tumingin. Ang papel ay halos puno ng itim na krayola. Sa gitna, may isang maliit na stick figure na alam kong si Ning. Nakakulong ito sa isang madilim na kahon. At sa labas ng kahon, may isang mas malaki, mas matangkad na figura na may mga matang binilog ng paulit-ulit hanggang sa maging 2 itim na butas na nakatitig sa maliit na bata. Normal lang naman po sa bata ang mag-drawing ng kung ano-ano, sabi ko. Ngunit ang aking boses ay nawalan na ng dating tapang. May kung anong malamig na gumapang sa aking batok. Opo, sang-ayon ni Mamaya. Pero sa loob po ng 1 buwan, iyan at iyan lang ang ginuguhit niya. At tuwing tatanungin ko siya kung ano yon, iisa lang ang sagot niya. Nasa loob po ako ng kwarto ni Lolo. Madilim po. Bago pa ako makasagot, isang marangkatok ang narinig mula sa pinto at bumukas ito. Isang school aide ang pumasok, kasama ang aking anak.
Mamaya, hinahanap po kayo ni Ning. Ang mga mata ng anak ko ay agad na nagliwanag nang makita ako. Mama! Tumakbo siya at yumakap ng mahigpit sa aking mga binti. Ibinabaon ang kanyang mukha sa aking palda. Ang init ng kanyang katawan ay isang balsamo sa aking nanlalamig na puso. Niyakap ko siya pabalik. Ang galit ko ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng isang damdamin na hindi ko pa kayang pangalanan. See? Okay lang po ang anak ko. Sabi ko kay Ma'am Maya, mas para sa sarili ko kaysa para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas ng bintana ng silid-aralan. Ang sasakyan ni Papa. Isang pamilyar na busina ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Nakita ni Ning ang anino ng kanyang lolo Gino na bumababa mula sa driver's seat. Ang pagbabago ay biglaan at nakapangingilabot. Ang maliit na katawan sa aking yakap ay biglang nanigas na parang bato. Ang kanyang mahigpit na pagkakayakap ay naging isang desperadong pagkapit. Naramdaman ko ang mabilis at mababaw niyang paghinga sa aking balat. Isang maliit na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong takot. Tumingin ako mula sa aking anak patungo sa bintana at pabalik. At doon, sa wakas, nakita ko ito. Hindi ito pag-arte. Hindi ito paglalambing. Ito ay isang bagay na totoo. Isang bagay na malalim at madilim. Ang pagyanig sa munting katawan ni Ning ay gumapang sa aking mga braso, umakyat sa aking balikat, at diretsong tumusok sa aking puso. Ito ang katotohanang pilit kong itinatanggi. Ngayon ay buhay na buhay sa aking mga kamay. Nagpaalam kami ni Ning ilang sandali pagkatapos noon, sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Papa mula sa sasakyan. Walang nagsalita. Habang naglalakad kami palabas ng silid, marahan akong hinawakan ni Mamaya sa siko. Nang lumingon ako, may isang maliit na piraso ng makapal na papel na tahimik niyang inilagay sa aking palad. Tinitiyak na hindi ito makikita ng sinuman. Hindi ko ito tiningnan. Isinara ko lang ang aking palad sa paligid nito. Nararamdaman ang mga matutulis na gilid nito. Ang pakiramdam nito sa aking kamay ay parehong isang pangako at isang pagtataksil. Isang daan palabas at isang pagtalikod sa pamilyang pilit kong pinoprotektahan. Ang biyahe pa uwi ay binalot sa isang makapal at mabigat na katahimikan. Si Papa ay nagmamaneho ng walang imik, isang pekeng ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang labi. Kontento na nasunod ang kanyang utos. Si Ning ay tulog sa aking kandungan. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Tila sa pagtulog na lamang niya, natatagpuan ang kapayapaan. At ako? Ako ay isang islang napapaligiran ng nagngangalit na dagat ng pagdududa. Sa aking nakasarang palad, ang business card na bigay ni Ma'am Maya ay tila isang piraso ng yelo na sabay na nagyayelo at nagpapaso sa aking balat. Pagdating sa bahay, idinahilan ko ang pagod ni Ning para agad kaming umakyat sa aming kwarto. Doon, sa seguridad ng aming munting espasyo, inilabas ko ang card. Dr. Ilana Bituin, Child Psychologist. Ang mga salita ay tila may sariling bigat, isang pasanin na hindi ko alam kung paano bubuhatin. Itinago ko ito sa ilalim ng bunton ng mga damit sa aking aparador, na parabang ang pagtatago nito sa dilim ay makapagpapagaan sa bigat na idinudulot nito sa aking dibdib. Ngunit ang gabi ay hindi nagdala ng pahinga. Ang pagtulog ay isang karangyaan na hindi ko makamit. Bawat pag-ikot ko sa kama ay sinusundan ng mga anino sa dingding, mga aninong tila nagkakaroon ng anyo ng mga tanong na hindi ko masagot. Ang mukha ng takot ni Ning, ang galit sa mga mata ni Papa, ang pagkadismaya ni Mama. Ang mga ito ay mga multo na sumasayaw sa dilim. Pinapanatili akong gising, pinapanatili akong balisa. Sa kalagitnaan ng gabi, ang katahimikan ay binasag ng isang pigil na hikbi mula sa tabi ko. Si Ning. Nananaginip siya. Ang kanyang maliit na katawan ay naninigas
at ang kanyang mga daliri ay humahanap sa akin sa dilim. Niyakap ko siya. Ibinubulong na ligtas siya na naroon ako. Mama, ungol niya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Yung orasan sa kwarto ni Lolo, ayaw gumalaw. Laging 3:00. Isang malamig na agos ang dumaloy sa aking buong katawan. Ang orasan, ang itim na drawing, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Bumubuo ng isang larawan na takot akong makita. Hinaplos ko ang kanyang buhok hanggang sa muli. Siyang humimbing, ngunit para sa akin, tapos na ang gabi. Kinabukasan, nagsuot ako ng maskara ng normalidad. Ngumiti ako. Nagtimpla ako ng kape. Ngunit ang aking mga mata ay iba na. Ang mga ito ay mga mata ng isang bantay, isang espiya sa sarili kong pamamahay. Bawat kilos, bawat salita ay aking sinusuri. Nakita ko kung paanong sinadya ni Papa na maupo sa tabi ni Ning habang nag-aalmusal at kung paanong ang aking anak ay bahagyang umurong. Nakita ko kung paanong inabutan niya ng candy si Ning bago ito pumasok sa eskwela. Isang matamis na ngiti ang nasa labi ni Papa, ngunit may ibinulong siya sa aking anak. Isang bagay na hindi ko narinig, ngunit kitang-kita ko ang epekto. Ang munting ngiti sa mga labi ni Ning ay dahan-dahang naglaho na parang isang bulaklak na biglang nalanta. Hi, Salve. Bantayan mo yung anak mo. Parang laging balisa. Sabi ni Mama habang naghuhugas kami ng pinggan. Ang kanyang boses ay puno ng pangaral. Baka kung ano na ang naiisip. Masyado mo kasing binibigyan ng laya. Ang hipag ko na dumating para makipagtsismisan ay sumabat. Oo nga ate, baka naman namimiss lang ng bata ang tatay niya, kaya ganyan. You're being so overprotective ate. Relax ka lang. Ang bawat salita nila ay parang maliliit na bato na idinadagdag sa bigat na pasan-pasan ko na. Ngumingiti lang ako. Isang matabang na ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata. Paano ko ipapaliwanag ang isang takot na hindi ko pa mismo lubusang nauunawaan? Paano ko isisiwalat ang isang hinala na kung magkamali ako ay sisira sa huling hibla ng pamilyang natitira sa akin? Kaya nanahimik na lang ako. Hinayaan ko silang isipin na ako ay paranoid, na ako ay nag-aalala ng sobra. Mas madaling tanggapin niyon kaysa harapin ang katotohanang unti-unting lumilinaw sa aking harapan. Gabi-gabi, ang aming maliit na silid ay nagiging isang santuaryo. Sa paghimbing ni Ning, doon ko lang nailalabas ang lahat. Walang luha, tanging isang mabigat na paghinga na paulit-ulit kong pinapakawalan sa dilim. Tinititigan ko ang natutulog na mukha ng aking anak, ang kanyang mahahabang pilik mata, ang kanyang mga labing bahagyang nakaawang, napaka-inosente, napakadaling saktan, at sa realisasyong yon, isang matinding galit ang sumisibol sa aking puso. Galit sa sarili ko, dahil sa pagiging duwag, sa pagpili, sa pekeng kapayapaan, sa halip na sa kaligtasan ng sarili kong anak. Ang kapayapaang pilit kong iniingatan ay hindi pala kapayapaan. Ito ay isang hawla. At sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman kong mas lalo itong sumisikip. Ninanakaw ang hangin, hindi lang mula sa akin, kundi pati na rin sa aking anak. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang panaginip ni Ning tungkol sa orasang hindi gumagalaw, nagpasya ako. Tapos na ang pagiging duwag. Tapos na ang pananahimik. Hinintay kong humimbing ang lahat sa bahay. Hinintay kong ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng lumang bentilador at ang sarili kong kinakabahang paghinga. Dahan-dahan akong bumangon, kinapa ang aking aparador sa dilim at kinuha ang business card na itinago ko. Ang piraso ng papel na yon ay ang aking huling pag-asa. Umupo ako sa sahig, sa tabi ng kama, kung saan mahimbing na natutulog si Ning. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng aking telepono habang nanginginig kong tinitipa ang mga numero.
Ang bawat pagpintig ng aking puso ay isang malakas na tambol sa aking dibdib, umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Inilapit ko ang telepono sa aking tainga, nagdarasal na may sumagot. Ilang sandali ng paghihintay na tila walang katapusan at pagkatapos ay isang boses ng babae ang tumugon sa kabilang linya. Malinaw at profesional. Nanuyo ang aking lalamunan. Kinailangan kong lumunok bago makapagsalita. At nang sa wakas ay lumabas ang aking boses, ito ay isang mahinang bulong, puno ng takot at desperasyon na matagal ko nang itinago. Hello? Sabi ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Hello? Dr. Bituin? Ako po si Salve Abarquez. Nanay po ako ni Luningning. Kinuha ko po ang numero niyo sa teacher niya. Pasensya na po sa oras, pero kailangan ko po ng tulong. Sa kabilang linya, isang saglit na katahimikan ang sumunod, ngunit hindi ito katahimikan ng pagtataka o inis. Ito ay katahimikan ng isang taong nakikinig ng mabuti. At nang sa wakas ay nagsalita ang doktora, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng isang klase ng pag-unawa na matagal ko nang hindi nararamdaman. Naiintindihan ko, Salve. Huminga ka ng malalim. Okay lang yan. Tama ang ginawa mo sa pagtawag. Ang simpleng pagpapatibay na yon ay sapat na para basagin ang pader na matagal kong itinayo. Isang mainit na likido ang biglang umakyat sa aking mga mata. Isang luhang hindi ko na napigilan. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. Sa wakas, may isang taong naniwala sa akin. Salamat po. Iyon lang ang naisagot ko. Ang aking boses ay basag at nanginginig. Makinig ka, Salve. Patuloy ng doktora. Ang kanyang tono ay nagiging mas diretso ngunit nananatiling mabait. Huwag kang gagawa ng kahit anong biglaan. Huwag mo munang kokomprontahin ang kahit sino sa bahay niyo. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan mo at ni Nining. Magkita tayo bukas. Ite-text ko sa iyo ang address. Kaya mo bang pumunta nang walang nakakaalam? Tumango ako sa dilim. Kahit alam kong hindi niya iyon makikita. Oo po. Kaya ko po. Good. Bukas. Huwag kang mag-alala, Salve. Hindi ka nag-iisa dito. Nang matapos ang tawag, nanatili akong nakaupo sa sahig. Ang telepono ay mahigpit pa ring hawak sa aking kamay. Ang katahimikan ng silid ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na ito nakakabinging katahimikan ng pag-iisa. Ito ay isang katahimikan na puno ng isang bagong tuklas na pag-asa at kasabay nito, isang bagong tuklas na takot. Nagawa ko na. Tumawid na ako sa isang linyang alam kong hindi ko na maaaring balikan. Ang pagtawag na yon ay isang deklarasyon, isang tahimik na pag-aaklas laban sa pamilyang dapat ay aking kanlungan. Tumingin ako sa natutulog kong anak. Ang kanyang mukha ay payapa sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa aking mga hinala. Ito ay para sa kanya. Para sa kanyang mga ngiti na unti-unting nawawala. Para sa kanyang mga panaginip na binabagabag ng mga multo. Sa sandaling iyon, sa sahig ng aming madilim na kwarto, isang pangako ang binuo ko sa aking sarili. Hindi na ako magiging si Salve na duwag. Hindi na ako magiging si Salve na palamunin. Para sa anak ko, magiging isang leon na ako. At poprotektahan ko ang aking supling kahit na ang kalaban ay ang anino ng sarili kong dugo. Kinabukasan, ang bawat paghinga ko ay tila isang maingat na pagnanakaw ng hangin sa sarili kong pamamahay. Gumising ako na may isang lihim na misyon, isang layuning nagbibigay sa akin ng lakas at kasabay nito ng matinding kaba. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paglikha ng isang kasinungalingan na sapat na kapani-paniwala para makatakas ako sa mapagmasid na mga mata ni na mama at papa. May tumawag pong coworker ko sa ospital. Sabi ko,
Habang nag-aalmusal, sinisikap na panatilihing kalmado at normal ang aking boses. May sakit po ang anak niya. Kailangan ko pong i-cover ang shift niya ngayong umaga. Babalik din po ako bago mananghalian. Tumingin sa akin si Papa mula sa ibabaw ng kanyang tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Isang saglit na katahimikan ang namayani. At sa loob ng ilang segundong iyon, pakiramdam ko'y tumigil sa pag-ikot ang mundo. Siguraduhin mong uuwi ka agad, sabi niya sa wakas. Ang kanyang tono ay walang emosyon. Walang mag-aalaga kay Ning dito. Isang pagpapaalala na kahit sa aking pag-alis, ang tanikala niya ay nakakabit pa rin sa akin. Ang pag-alis sa bahay ay parang pagtakas mula sa isang bilangguan. Habang naglalakad ako sa kalsada, hindi ko maiwasang lumingon sa aking likuran. Kalahating inaasahan na makikita ko si Papa na sumusunod sa akin. Bawat sasakyang dumaraan, bawat taong napapatingin ay nagdudulot ng isang malamig na kaba sa aking dibdib. Ang pagsakay sa jeep ay isang pagsubok sa aking determinasyon. Pinili kong umupo sa pinakadulo, malapit sa labasan, kung saan ramdam ko ang bawat paghinto at pagsakay, ang bawat pagbabago sa bigat ng sasakyan. Ang address na ipinadala ni Doktor, bituin ay isang maliit at di kapansin-pansing gusali sa isang tahimik na kalye, malayo sa kabisera ng syudad. Ang kanyang klinika ay nasa ikalawang palapag. Sa pag-akyat ko sa hagdanan, ang bawat baitang ay tila mas lalong nagpapabigat sa aking mga paa. Ngunit nang buksan ko ang pinto, isang pakiramdam ng kapayapaan ang sumalubong sa akin. Ang silid ay maliwanag at simple. Ang mga dingding ay kulay cream, may ilang mga halaman sa sulok, at ang mga upuan ay malambot at komportable. Walang mabibigat na muebles, walang madidilim na anino. Ito ang kabaligtaran ng bigat at tensyon na bumabalot sa aming tahanan. Si Dr. Bituin mismo ang sumalubong sa akin. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi na hindi pilit, kundi tunay. "I'm glad you came, Salve. Please, sit down." Umupo ako sa gilid ng upuan. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa aking kandungan. Sa harapan ng babaeng ito, na may mga matang puno ng pag-unawa, pakiramdam ko'y hubad ang aking kaluluwa. Paano po natin sisimulan? Tanong ko. Ang aking boses ay isang mahinang bulong. "Sisimulan natin sa'yo," sagot niya ng marahan. "Kumusta ka? Ano ang nararamdaman mo?" Ang simpleng tanong na yon ay nagbukas sa isang dam na matagal ko nang isinara. Nagsimula akong magkwento. Hindi ito maayos. Hindi ito sunod-sunod. Ang mga salita ay lumalabas na parang mga piraso ng isang basag na salamin. Ang takot ni Ning, ang galit ni Papa, ang panunumbat ni Mama, ang sarili kong pagdududa at pagkakasala. Habang nagsasalita ako, hindi niya ako pinutol. Nakikinig lang siya. Tumatango paminsan-minsan. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na paanyaya na ilabas ko ang lahat. Nang sa wakas ay huminto ako. Ubos na ang mga salita at ang aking lalamunan ay tuyo. Nagsalita siya. "Salve." Ang unang hakbang ay ang pakinggan si Ning. Hindi natin siya pipiliting magsalita. Gagawa tayo ng isang ligtas na lugar para sa kanya kung saan malaya niyang maipapahayag ang sarili niya nang walang takot. May kinuha siyang isang maliit na bag mula sa kanyang cabinet. Inilabas niya mula roon ang ilang mga bagay. Isang set ng mga manyikang kahoy na walang muka, isang pamilya, at isang malinis na sketchpad na may kasamang mga krayola. "Gusto kong dalhin mo ito," sabi niya. Inilalagay ang mga ito sa aking mga kamay. Ang kahoy ay makinis at malamig sa aking balat. "Hayaan mo siyang maglaro dito. Hayaan mo siyang mag-drawing. Huwag mo siyang tanungin kung ano ang ginagawa niya. Manood ka lang. Makinig ka lang." Ang mga bata ay nagsasabi ng mga kwento sa paraang alam nila.
Ang kailangan lang nila ay isang taong handang makinig. Hawak ko ang mga manyika at ang sketchpad. Ang mga ito ay tila ordinaryong mga laruan, ngunit sa aking mga kamay, naramdaman ko ang kanilang tunay na bigat. Ang mga ito ay hindi laruan. Ang mga ito ay susi. Mga susi na maaring magbukas sa isang pinto na pareho kong gustong buksan at kinatatakutang pasukin. Ang katotohanan ay nasa likod ng pintong yon at ako ang kailangang magkaroon ng lakas ng loob na pihitin ang seradura at harapin kung ano man ang naghihintay sa loob. Ang pag-uwi sa bahay na dala ang mga laruang bigay ni Dr. Bituin ay parang pag-uwi na may dalang isang itak na nakatago sa aking likuran. Ang bigat ng papel na bag ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Ito ay isang paalala ng lihim na alyansang aking pinasok, isang kasunduan na ginawa sa anino ng aking pamilya. Itinago ko ang bag sa ilalim ng kama, sa likod ng mga lumang kahon, naghihintay ng tamang pagkakataon na mailabas ang mga nilalaman nito. Ang pagkakataong yon ay dumating ng hapong iyon. Si Papa ay umalis para sa lingguhan niyang paglalaro ng mahjong, habang si Mama naman ay abala sa pakikipagkwentuhan sa aming kapitbahay sa bakuran. Tanging kami lamang ni Ning ang naiwan sa loob ng aming silid sa isang bula ng katahimikan na bihirang mangyari. Ning anak, may pasalubong si Mama sa'yo. Sabi ko, sinisikap na gawing masaya at magaan ang aking boses na para bang ito ay isang ordinaryong hapon lamang. Inilabas ko ang mga kahoy na manyika at ang sketchpad. Ang mga mata ni Ning ay bahagyang nanlaki sa pagkagulat. Matagal na rin mula noong huli ko siyang naibilhan ng bagong laruan. Kinuha niya ang mga ito mula sa aking kamay. Ang kanyang maliliit na daliri ay marahang dumadapo sa makinis na kahoy. Sumunod ako sa payo ni Dr. Bituin. Umupo ako sa isang sulok ng kama. Tahimik na nagmamasid. Hinahayaan siyang tuklasin ang mga bagong laruan sa sarili niyang paraan. Sa simula, ang kanyang paglalaro ay simple. Inihanay niya ang mga manyika. Inayos niya ang mga ito ayon sa laki. Ngunit habang lumalalim ang hapon at humihina ang liwanag sa labas, ang kanyang paglalaro ay nagsimulang magbago. Kinuha niya ang pinakamalaking manyikang lalaki, ang lolo, at ang isa sa pinakamaliit na manyikang babae, siya. Ang ibang mga manyika ay isinantabi niya. Dinala niya ang dalawang figura sa pinakamadilim na sulok ng aming kwarto, sa likod ng aparador, kung saan halos hindi naabot ng liwanag. Doon sa anino, nagsimula siyang bumulong sa mga laruan. Mga salitang napakahina para marinig ko, ngunit ang tono ay sapat na para magdulot ng panlalamig sa aking buong katawan. Nakita ko kung paano niya inihiga ang maliit na manyika at itinayo ang malaking manyika sa ibabaw nito. Paulit-ulit. Walang salita. Isang tahimik na dula ng isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Ang aking paghinga ay naipit sa aking lalamunan. Ang bawat pagpintig ng aking puso ay isang mabigat na dagok sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong agawin ang mga laruan at yakapin ang aking anak. Ngunit ang mga salita ni Dr. Bituin ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Manood ka lang. Makinig ka lang. Kaya nanatili ako, isang estatwa ng takot at pagpipigil. Biglang tumigil si Ning. Tila nayamot sa kanyang ginagawa, itinapon niya ang dalawang manyika sa sahig. Gumapang siya papunta sa kanyang lumang baul ng mga laruan. Isang maliit na kahon na puno ng mga bagay na kupas na at may mga sira, mga saksi sa kanyang lumipas na kamusmusan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumalaw sa loob, hinahalo ang mga luma at pamilyar na laruan na tila may isang partikular na bagay siyang hinahanap. At pagkatapos ay natagpuan niya ito. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sa kanyang palad ay may isang bagay na kumikinang ng bahagya sa papadilim na silid. Gumapang siya pabalik sa akin
at walang salitang iniabot ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ko ito. Ito ay isang kwintas. Isang manipis na kwintas na pilak na may krus na palawit. Ngunit ang pilak ay nangingitim na at ang krus ay may lamat sa gitna, halos maputol na sa dalawa. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking batok. Pamilyar ang kwintas na ito, napakapamilyar. Ang aking isipan ay biglang bumalik sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas. Isang masayang alaala ng isang debut. Ang amoy ng cake at ang ngiti sa mukha ng aking ate. Si Clara. Ang kwintas na ito. Ako ang nagbigay nito sa kanya para sa kanyang ika-18 kaarawan. Ito ang paborito niya. Halos hindi niya ito inaalis sa kanyang leeg. Si Clara, ang ate kong bigla na lang naglayas isang araw. Nag-iwan lamang ng isang maikling sulat na nagsasabing huwag na siyang hanapin, na gusto niyang makalimot. Ngayon, ang kwintas na yon, ang huling alaala ko sa kanya, ay nasa palad ko. Inabot sa akin ng aking anak na hindi man lang siya nakilala. Ang hangin ay biglang nawala sa silid. Ang mga tanong ay sumabog sa aking isipan na parang mga paputok. Bawat isa ay mas nakakabingi kaysa sa nauna. Paano ito napunta kay Ning? Saan niya ito nahanap? At bakit? Bakit ito nasira? Ang lamat sa krus ay tila isang lamat din sa aking puso. Isang siwang kung saan sumisilip ang isang katotohanang mas madilim at mas nakapangingilabot kaysa sa lahat ng aking kinatatakutan. Ang kwintas ay malamig sa aking palad, ngunit ang pakiramdam nito ay nag-aalab, nag-iiwan ng marka sa aking balat, na tila isang nagbabagang bakal. Ang aking isipan ay isang ipo-ipo. Bumabalik sa isang hapong matagal nang nakalibing sa aking alaala. Ang debut ni Ate Clara, ang kanyang tawa na pumupuno sa aming lumang bahay, at ang kislap sa kanyang mga mata nang isinuot ko sa kanya ang kwintas na ito. Ang kwintas na simbolo ng aming pagiging magkapatid. Ang kwintas na ngayon ay basag, nasa kamay ng aking anak. Dala ang isang mensahe mula sa isang nakaraang hindi ko maintindihan. Anak, sinubukan kong magsalita, ngunit ang aking boses ay tila buhangin, magaspang at hirap lumabas. Saan mo ito nakuha, Ning? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalaki at walang muwang. Hindi nauunawaan ang bigat ng tanong ko. Hindi siya nagsalita. Sa halip ang kanyang maliit na daliri ay marahang itinuro ang direksyon sa labas ng aming silid. Isang direksyon lamang ang naroon, ang pasilyo na patungo sa kwarto ni Papa. Isang matinding kirot ang sumabog sa aking dibdib at kinailangan kong yumuko para lamang makahinga. Ang hangin ay biglang naging napakakapal, napakabigat. Hindi maari. Sa mga sumunod na araw, ang kwintas ay naging aking lihim na pasanin. Itinago ko ito sa pinakailalim ng aking baul, ngunit ang presensya nito ay tila isang multo na sumusunod sa akin saan man ako magpunta. Sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, binubuksan ko ang baul at tinititigan ito sa dilim. Ang lamat sa krus ay tila isang ngiwi, isang paalala ng 2 buhay na nasira sa ilalim ng bubong na ito. Ang paglayas ni Ate Clara, ang takot ni Ning. Ang mga ito ba ay magkahiwalay na trahedya o 2 kabanata lamang ng iisang nakapangingilabot na kwento? Ang aking pagkabalisa ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Mama. Ano na naman ba yang gumugulo sa isip mo, Salve? Tanong niya isang umaga. Ang kanyang boses ay may halong inis. Para kang laging may tinatakbuhan, baka masisiraan ka na ng ulo sa kaiisip mo. Wala akong isinagot. Paano ko sasabihin sa kanya na ang multo ng kanyang nawawalang anak na babae ay bumalik upang dalawin kami? Si Mama at Papa ang nagtakda ng panuntunan pagkalaon ng pag-alis ni Ate. Huwag na siyang pag-usapan. Pinili niya ang kanyang landas.
At sa loob ng 10 taon, sinunod namin iyon. Ibinabaon namin ang kanyang pangalan kasama ng lahat ng masasayang alaala na para bang ang paglimot ay isang uri ng gamot. Ngayon, naiintindihan ko na hindi iyon gamot, iyon ay lason. Isang hapon, hindi ko na makayanan ng bigat sa loob ng bahay. Nagpaalam akong bibili lang ng suka sa tindahan sa kanto. Isang dahilan para makalanghap ng hangin, para makatakas kahit ilang sandali lang. Habang naglalakad ako, walang sa loob kong kinapa ang bulsa ng aking duster. Ang matutulis na gilid ng sirang krus ay dumampi sa aking mga daliri. Salve Hija. Isang boses mula sa bintana ng katabing bahay ang nagpalingon sa akin. Si Aling Sabel, ang matandang byuda na ang tanging libangan ay ang pagmasdan ang buhay sa aming kalye. Ang kanyang mukha ay kulubot na dahil sa panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Ang lalim yata ng iniisip mo, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Wala po ito, Aling Sabel. May kailangan lang pong bilhin. Akmang aalis na ako nang biglang kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa aking kamay na nasa loob ng aking bulsa. Teka, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Hija, iyang hawak mo. Yan ba ang kwintas ni Clara? Ang aking puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay at ipinakita sa kanya ang sirang kwintas. Ang kanyang reaksyon ay kumpirmasyong hindi ko inaasahan. Isang mabilis at nanlalamig na paghinga ang kanyang pinakawalan. Diyos ko, akala ko'y hindi ko na yan makikitang mulo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng awa at isang lumang kalungkutan. Alam mo, bago siya umalis noon, ilang linggo bago siya naglaho, lagi ko siyang nakikitang umiiyak sa may bintana ng kwarto niya. Hawak-hawak ang kwintas na yan, parang may mabigat siyang dinadala. Hinawakan niya ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay mahigpit. May isang bagay pa, Salve. Isang gabi, hating gabi na, nakita ko siyang may kausap sa telepono sa may bakuran. Umiiyak siya. Narinig kong binanggit niya ang pangalan ng isang lugar. Isang kanlungan para sa mga babae. Sa Tagum. Tagum. Ang pangalan ng lugar ay isang kulog sa aking pandinig. Isang konkretong lugar, isang posibleng simula. Ang mga tinig mula sa nakaraan ay hindi na lamang mga bulong sa aking isipan. Ngayon, mayroon na silang pangalan. Mayroon na silang direksyon. At sa direksyong yon, maaaring naghihintay ang aking kapatid at kasama niya ang katotohanang sabay naming haharapin. Ang pangalan ng Tagum ay naging isang apoy sa aking isipan, isang mitya na nagsindi sa natutulog na bahagi ng aking pagkatao. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Ngunit ang pag-alis ay isang laban na kailangan ko munang ipanalo. Kailangan kong pumunta ng Tagum bukas. Inanunsyo ko isang gabi habang naghahapunan. Ang aking puso ay kumakabog na parang isang bihag na ibon sa aking dibdib. May mandatory medical seminar po sa regional hospital. Isang araw lang naman. Ang bawat salita ng kasinungalingan ay tila mga bubog na dumadaan sa aking lalamunan. Itinigil ni Papa ang kanyang pagkain. At sino ang mag-aalaga sa anak mo? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa akin. Nandito naman po si Mama. Pa, at iiwan ko po si Ning sa eskwela. Susunduin ko rin po siya agad pagka-uwi ko. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Sa wakas, tumango si Papa. Basta't siguraduhin mong hindi ka gagabihin. Isang pahintulot na may kasamang babala.
Isang tali na kahit humaba ay nananatiling nakakabit sa aking leeg. Ang biyahe sa bus papuntang Tagum, kinaumagahan ay isang paglalakbay sa loob ng sarili kong isipan. Ang mga puno, bahay at bukirin na aming nadadaanan ay tila mga lumalabong larawan sa labas ng bintana. Hindi kayang talunin ang linaw ng mga imahe sa aking isipan. Ang sirang kwintas, ang takot sa mga mata ni Ning, ang malungkot na mukha ni Ate Clara sa mga lumang litrato. Sa aking bag, nakatago sa ilalim ng aking pitaka, ang kwintas ay isang malamig at matigas na bagay. Ang aking ebidensya, ang aking pasaporte, pabalik sa nakaraan. Ang bahay Pag-asa, ang kanlungan na binanggit ni Aling Sabel, ay hindi mahirap hanapin, ngunit ang pagtayo sa harap ng simpleng tarangkahan nito ay tila ang pinakamahirap na hakbang sa aking buong buhay. Ito ay isang simpleng bahay, pininturahan ng puti, na may maliit na hardin sa harapan. Tahimik, payapa, isang mundo na napakalayo sa bahay na aking kinalakihan. Isang babaeng nasa katanghalian na, ang edad, na may mabait na mukha, ang sumalubong sa akin. Magandang umaga po. Ano po ang maitutulong ko? Hinahanap ko po sana si Clara Monteverde. Sabi ko, ang pangalan ng aking kapatid ay tila banyaga sa aking bibig. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang babae ay marahang tumango. Ako si Ate Lina, isa sa mga social worker dito. Sandali lang po at tatawagin ko siya. Maupo po muna kayo. Dinala niya ako sa isang maliit na hardin sa likod ng bahay. May mga bulaklak, may mga gulay, at may isang bangkong kahoy sa ilalim ng isang puno ng mangga. Umupo ako roon. Ang aking mga kamay ay magkadikit sa aking kandungan, nanginginig. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Paano kung hindi na niya ako naaalala? Paano kung ayaw niya akong makita? At pagkatapos, lumabas siya mula sa pinto sa likod. 10 taon. 10 taon ang lumipas, ngunit kilala ko pa rin siya. Ang kanyang buhok ay mas maikli na at may mga guhit na ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata na wala roon dati. Mas payat siya kaysa sa aking natatandaan. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata niyang yon, kahit may bakas ng kalungkutan, ay mga mata pa rin ng ate ko. Nakita niya ako at sa isang saglit, ang buong mundo ay tumigil. Salve, ang kanyang boses ay isang bulong, dala ng hangin. Ate, iyon lang ang lumabas sa aking bibig. Tumayo ako. Nagsimula kaming maglakad palapit sa isa't isa. Mabagal, na para bang kami ay dalawang estranghero na nag-aaral sa bawat galaw ng isa't isa. Nang sa wakas, ay magkaharap na kami. Walang salitang namutawi. Tanging ang tunog ng aming mga paghinga ang pumupuno sa hangin. Hindi ko alam kung paano magsisimula, kaya't ginawa ko ang tanging bagay na alam ko. Dahan-dahan kong kinuha mula sa aking bag ang sirang kwintas at inilatag ito sa aking palad sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang lahat ng kulay ay tila nawala sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kwintas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang lamat sa krus. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa hanggang sa ang kanyang mukha ay nabasa na. Akala ko, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay basag. Akala ko na wala na yan magpakailanman. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay isang bukas na sugat na nagpapakita ng 10 taon ng sakit. Hindi aksidente kung bakit nasira yan, Salve. Sinubukan kong lumaban. Noong gabing iyon, sa kwarto niya, sa harap ng orasan na laging nakatigil sa 3:00. Ang bawat salita niya ay isang piraso ng yelo na tumutusok sa aking puso. Ang kwarto, ang orasan, ang 3:00, ang parehong bangungot, ang parehong multo. Kaya ako umalis, Salve. Patuloy niya ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahil walang naniwala sa akin, sinabi ni Mama na guni-guni ko lang
Tinawag ako ni Papa na sinungaling. At ikaw, bata ka pa noon, hindi mo pa maintindihan. Walang naniwala sa akin. Sa sandaling iyon, ang huling pader na nagpoprotekta sa aking puso ay gumuho. Ang katotohanan, sa lahat ng kabuktutan nito, ay narito na. Hindi na ito isang hinala. Ito ay isang kepastiyan, isinalaysay ng sarili kong kapatid. Ang sakit na nakita ko sa kanyang mga mata ay ang parehong sakit na nakikita ko ngayon sa aking anak. Hindi na ako nagsalita. Wala nang kailangang sabihin. Gumawa ako ng isang hakbang pasulong at niyakap ko siya. Mahigpit. Ang yakap na dapat ay ibinigay ko sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Sa hardin ng Bahay Pag-asa, 2 magkapatid na pinaghiwalay ng isang madilim na sikreto ang muling nagtagpo. Umiiyak hindi lang para sa kanilang nakaraan, kundi para sa isang hinaharap na kailangan na nilang ipaglaban ng magkasama. Ang biyahe pabalik mula sa Tagum ay isang paglalakbay sa disyerto ng aking puso. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa Bahay Pag-asa ay isang kilometrong naglalapit sa akin sa digmaang naghihintay sa aming tahanan. Wala na ang kaba ng isang takas. Wala na ang pag-aalinlangan ng isang naghahanap. Ang pumalit dito ay isang malamig at matigas na bagay na tumubo sa gitna ng aking dibdib, ang bigat ng katotohanan. Ang yakap ni Ate Clara ay nanatili sa aking balat. Isang paalala na ang laban na ito ay hindi na lamang para kay Ning. Ito ay para sa aming dalawa. Pagpasok ko sa pinto ng aming bahay, ang pamilyar na amoy ng nilulutong adobo ay sumalubong sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito amoy ng tahanan. Ito ay amoy ng pagkukunwari. Nakita ko si Papa na nakaupo sa kanyang paboritong silya, nagbabasa ng dyaryo na para bang isa siyang ordinaryong lolo na naghihintay sa kanyang pamilya. Nakita ko si Mama na naghahain sa mesa. Ang kanyang galaw ay puno ng ordinaryong abala. Ang normalidad na ito na dati aking inaasam, ngayon ay isang insulto. Isang kasinungalingan na handa ko nang wasakin. Mama, sigaw ni Ning mula sa sala at tumakbo siya para salubungin ako. Yumuko ako at niyakap siya ng mahigpit. Ibinaon ang aking mukha sa kanyang buhok, nilalanghap ang kanyang amoy na parang ito ang hangin na kailangan ko para mabuhay. Ito ang huling sandali ng kapayapaan. Kumusta ang seminar? Tanong ni Mama. Hindi man lang tumitingin sa akin. Wala pong seminar, sagot ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit ang epekto nito sa silid ay parang isang malakas na kulog. Itiniklop ni Papa ang kanyang dyaryo. Dahan-dahan. Ang bawat galaw ay isang banta. Si Mama ay humarap sa akin. Ang sandok ay hawak pa rin sa kanyang kamay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Papa. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Tumingin ako sa kanya ng diretso, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ko, nang walang bakas ng takot. Galing po ako sa Tagum. Kinausap ko si Ate Clara. Ang pangalan ni Ate Clara ay isang ipinagbabawal na salita sa bahay na ito. Ang pagbanggit dito ay isang paglabag sa 10 taong pananahimik. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Mama, sinundan ng takot. Ngunit si Papa, ang kanyang mukha ay naging isang blangkong pader. What are you talking about, Salve? Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Mama. Huwag mong binubuhay ang patay. Hindi siya patay, Ma. Buhay siya. At nagkwento siya sa akin. Dahan-dahan kong kinuha mula sa aking bulsa ang sirang kwintas at inilapag ito sa mesa. Sa gitna ng mga plato at kubyertos, ang tunog ng pagtama ng pilak sa kahoy na mesa ay tila umaling-ungaw sa buong bahay. Ang mga mata ni Mama ay nanlaki sa kwintas. Napasinghap siya at ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Sinungaling! Ang unang salita ni Papa. Isang sigaw na yumanig sa mga dingding. Gawa-gawa mo lang yan.
Gawa-gawa ng kapatid mong walang utang na loob. Totoo ito na pa? Sabi ko, ang aking boses ay hindi tumataas, ngunit puno ng bigat. Ang kwarto, ang orasan na laging 3:00, ang lahat ng bangungot ni Ning, nangyari na noon, nangyari na kay ate. Manahimik ka. Isang malakas na sampal mula kay mama ang dumapo sa aking pisngi. Ang init nito ay kumalat sa aking mukha. Wala kang respeto. Pagkatapos ka naming palakihin, pagkatapos kang kupkupin, ito ang isusukli mo. Paninira. Hindi ito paninira, ma. Ito ang katotohanan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang init ay umakyat mula sa aking dibdib patungo sa aking lalamunan. At pinili niyong magbulag-bulagan noon at ngayon. Tumayo si Papa. Sa kanyang taas, tila siya isang higanteng nagbabantang durugin ako. Tapos na ang usapang ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang utos. Kung ayaw mong manahimik, lumayas ka sa bahay na ito. Hindi ako aalis nang hindi ko kasama ang anak ko. Sagot ko, hinila si Ning sa aking likuran. Isang madilim na ngisi ang sumilay sa labi ni Papa. Talaga? Saan mo siya dadalhin? Sa kalsada? Ako ang nagpapakain sa kanya. Ako ang nagbibigay ng bubong sa kanya. Wala kang karapatan dito. Gumawa siya ng isang hakbang para kunin si Ning. Ngunit hinarangan ko siya ng aking katawan. Sa isang iglap, ang lahat ay naging magulo. Tinulak ako ni Mama palayo. Hinila ni Papa ang braso ko. Ang mga sigaw ay pumuno sa hangin. Narinig ko ang pag-iyak ni Ning. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal o tulak. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa kong itulak sila palayo. Binuhat si Ning at tumakbo papunta sa pinto. Ngunit mas mabilis si Papa. Bago pa ako makalabas, naharangan na niya ang daan. Kinuha niya si Ning mula sa aking mga braso. Itinulak niya ako palabas ng pinto ng buong lakas. Natisod ako at bumagsak sa sementadong sahig sa labas. Bago pa ako makabangon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto at narinig ko ang pag-ikot ng seradura. Isang tunog na mas matalas pa sa anumang sigaw. Mama! Mama! Ang iyak ng aking anak. Mula sa loob ng bahay ay isang kutsilyong paulit-ulit na itinararak sa aking puso. Sinuntok ko ang pinto. Kinakalampag ko ito gamit ang aking mga kamao hanggang sa maramdaman ko ang sakit sa aking mga buto. Buksan niyo to. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Mga demonyo kayo. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko ay ang humihinang iyak ng aking anak at ang matunog na katahimikan ng isang pamilyang tuluyan ng nawasak. Naroon ako, sa labas, itinapon mula sa sarili kong tahanan, hiwalay sa aking anak. Ang digmaan ay nagsimula na, at ako ang una nitong sugatan. Ang semento sa ilalim ng aking mga palad ay kasing lamig ng aking kapalaran. Ang init ng sampal sa aking pisngi, ang sakit ng aking pagkakatulak. Lahat ng yon ay walang-wala kumpara sa nagyayelong katotohanan na may isang makapal na pader na gawa sa kahoy at bakal na ngayon ay naghihiwalay sa akin sa aking anak. Ang kanyang humihinang iyak mula sa loob ay isang tunog na humihiwa sa gabi. Isang kutsilyong dahan-dahang nilulubog sa aking dibdib hanggang sa ito'y tuluyang nilamon ng katahimikan sa loob ng bahay. Nawalan ako ng oras, ilang minuto, o marahil ay isang oras, akong nanatiling nakaluhod doon. Ang aking mga kamao ay nakakuyom pa rin. Ang aking noo ay nakasandal sa matigas na pinto. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay gustong bumalik at wasakin ang pintong iyon, ngunit alam kong wala itong patutunguhan. Ang lakas nila ay hindi na sa lakas ng kanilang mga katawan, kundi na sa mga pader ng bahay na ito, sa mga kasinungalingan na kanilang itinayo sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Ang aking mga palad ay may gasgas at dumi. Ang aking puso
ay durog. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na yon, may isang bagay na nagsimulang tumubo. Isang malamig, matigas na determinasyon. Kung hindi ko kayang sirain ang pader na ito mula sa labas, hahanap ako ng ibang paraan para gibain ito mula sa loob. Kinapa ko ang aking bulsa, ang telepono ko. Naroon pa rin ito. Ang screen ay basag sa isang sulok dahil sa aking pagkakabagsak, ngunit gumagana pa. Isang maliit na himala sa gitna ng isang malaking trahedya. Walang pag-aalinlangan, tinipa ko ang numero ni Dr. Bituin. "Salve, anong nangyari?" Sagot niya agad. Ang kanyang boses ay alisto, na para bang hinihintay niya ang tawag na ito. "Pinalayas po nila ako," sabi ko. Ang aking boses ay walang emosyon, naubos na ng pag-iyak. Nasa kanila po si Ning. Isang saglit na katahimikan ang sumunod, sinundan ng isang malalim na paghinga mula sa kabilang linya. "Okay, makinig kang mabuti sa akin, Salve. This is a critical moment. Huwag kang babalik doon. Huwag mo silang hahamunin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay pumunta sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Hanapin mo ang Women's and Children's Protection Desk. Kailangan mong mag-file ng blotter report. I-report mo ang ginawa nilang pagpapalaya sa iyo at pagkuha sa anak mo ng labag sa iyong kalooban." Ang mga salitang pulis at report ay tila nagmula sa ibang mundo. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Isang angkla sa gitna ng aking nagngangalit na damdamin. Pagkatapos, tumawag ka sa DSWD. Ite-text ko sa iyo ang numero. "Salve, kailangan nating sundin ang proseso. Ito ang tanging paraan para mabawi mo si Ning ng legal at ligtas." Nakatayo ako sa dilim ng kalsada. Ang liwanag mula sa poste ay nag-iisa kong kasama. Ang mga tagubilin ni Dr. Bituin ay isang mapa sa isang lugar na hindi ko alam kung paano mararating. Paano ako magsisimula? Saan ako pupunta? Iya, di isang mahinang tinig ang pumutol sa aking pag-iisip. Mula sa kanyang bintana, nakatingin sa akin si Aling Sabel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang lahat. Bumaba siya ng kanyang bahay, dala ang isang baso ng tubig. "Halika muna dito sa loob," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. "Hindi ka maaring manatili dyan sa kalsada." Hindi ako tumutol. Sumunod ako sa kanya papasok sa kanyang maliit na sala. Inabutan niya ako ng tubig at ang aking nanginginig na mga kamay ay halos hindi ito kayang hawakan. "Nakita ko," sabi niya, umuupo sa tapat ko. Narinig ko, ang isang ina ay hindi dapat pinaghihiwalay sa kanyang anak. Tumingin siya sa aking mga mata. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng karunungan na tanging ang mga taon lamang ang makapagbibigay. Ang tunay na pader, Hija, ay hindi ang pinto ng bahay niyo, kundi ang takot sa puso mo. At sa nakikita ko ngayong gabi, mukhang sinisimulan mo na yang gibain. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na kailangan ko. Hindi ito awa. Ito ay pagkilala. Tinawagan ko si Ma'am Maya. Sa isang tawag lang nang hindi nagtatanong ng marami, sinabi niya, "Nasaan ka? Pupuntahan kita. Sasamahan kita sa presinto." Hindi nagtagal, dumating si Ma'am Maya. Ang kanyang pagdating ay parang pagsikat ng araw sa aking pinakamahabang gabi. Hindi kami nag-usap ng marami habang naglalakbay. Walang salita ang sapat para ilarawan ang bigat ng sandaling iyon. Ang istasyon ng pulis ay maliwanag at malamig. Ang amoy ng papel at sahig na pinunasan ng wax ay sumalubong sa amin. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw na walang awa, sa harap ng isang babaeng pulis na may seryosong mukha, sinimulan kong ikwento ang lahat. Ang bawat salita ay isang bato na inaalis ko mula sa aking dibdib. Ang bawat detalye ay isang hibla na humahabi sa isang kwento ng takot at pagtataksil.
At sa bawat salitang aking binibitawan, nararamdaman ko ang pagguho. Hindi ng aking pagkatao, kundi ng pader na matagal nang bumihag sa akin. Ang paglabas mula sa istasyon ng pulis ay parang paglangoy mula sa ilalim ng dagat patungo sa ibabaw. Ang hangin ng gabi ay malamig at tila mas manipis, at ang bawat paghinga ko ay isang paalala na ako ay nasa isang bagong mundo. Isang mundong walang pader, walang bubong, walang anak na mayayakap. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay tila mga bituing napakalayo, mga saksi sa aking pag-iisa. Halika na, Salve! Ang boses ni Mamaya ay isang sinulid na humila sa akin, pabalik sa kasalukuyan. Sa apartment ko muna tayo. Hindi ako tumutol. Wala na akong lakas para doon. Ang aking katawan ay isang sisidlan na walang laman, na ubos na ng galit, takot at kalungkutan. Sa biyahe papunta sa kanyang apartment, nakasandal lang ang ulo ko sa bintana ng sasakyan. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga ilaw na hindi ko naman talaga nakikita. Ang apartment ni Ma'am Maya ay maliit, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng init. Amoy kape at lumang libro. May mga halaman sa paso na nakahanay sa bintana. Isang pusa ang marahang lumapit at kumuskos sa aking binti bago umakyat sa sofa at muling matulog. Ang simpleng normalidad ng lugar na ito ay isang bagay na halos nakalimutan ko nang umiral. Magtimpla ka muna ng kape, sabi niya. Iniaabot sa akin ang isang tasa. Tatawagan ko lang si Dr. Bituin para i-update siya. Pagkatapos, tatawagan natin ang DSWD. Habang hawak ko ang mainit na tasa, ang init nito ay unti-unting gumapang sa aking nanlalamig na mga daliri. Umupo ako sa kanyang maliit na mesa sa kusina at isinagawa ang pangalawang tawag ng gabing iyon. Ang boses sa kabilang linya ng DSWD hotline ay professional at walang emosyon. Kinuha niya ang aking mga detalye, ang blotter report number, at ang buod ng mga pangyayari. Mrs. Abarquez, sabi ng babae sa telepono. Ang unang hakbang ay magpapadala kami ng social worker sa address ng tatay niyo bukas para i-assess ang sitwasyon at kausapin ang bata. Pero kailangan kong maging prangka sa inyo. This will be a long process. Kailangan nating patunayan na ang bata ay nasa panganib sa kanilang poder. Isang mahabang proseso. Ang mga salitang iyon ay isang malaking batong ipinatong sa aking balikat. Ngunit tumango ako, kahit siya ay hindi nakikita. Gagawin ko po ang lahat. Nang matapos ang mga tawag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin ni Ma'am Maya. Inihanda niya ang isang maliit na higaan sa sofa para sa akin. Isang kumot, isang unan. Mga simpleng bagay na sa sandaling iyon ay parang isang di matatawarang yaman. Matulog ka na, Salve. Mahaba pa ang araw bukas. Sabi niya bago pumasok sa kanyang silid. Ngunit ang pagtulog ay hindi dumating. Sa katahimikan ng gabi, sa isang lugar na hindi pamilyar, ang buong bigat ng aking sitwasyon ay bumagsak sa akin ng walang awa. Wala akong tahanan, wala akong anak. Kinapa ko ang aking pitaka. Ang ilang daang piso na natira sa aking sahod ay naroon pa. Ngunit ang ATM card ko, bigla kong naalala, ang payroll account ko. Ang card na yon ay nasa kamay ni Papa. Siya ang kumukuha ng sahod ko buwan-buwan. Binibigyan lang ako ng sapat para sa aming pang-araw-araw na gastos. Wala akong pera. At ang trabaho ko sa ospital? Gaano katagal bago gamitin ni Papa ang kanyang impluwensya para ipatanggal ako? Ang katotohanan ay isang suntok sa aking sikmura. Hindi lang nila kinuha ang anak ko. Kinuha nila ang lahat. Pinilayan nila ako. Paano ka lalaban kung wala kang armas? Paano ka tatayo kung pinutol nila ang iyong mga paa? Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang nagbantang lunurin ako. Napakadilim, napakalamig. Ngunit sa pinakamadilim na sandaling iyon,
Isang imahe ang biglang sumulpot sa aking isipan. Ang tunog ng seradurang umiikot sa pinto ng aming bahay. Ang tiyak na tunog ng pagtatakwil. Ang tunog ng aking pagiging bilanggo. At ang alaala na yon ay hindi nagdala ng mas maraming luha. Sa halip, nagdala ito ng apoy. Isang malamig, tahimik, at nagngangalit na apoy sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang kawalan ng pag-asa ay dahan-dahang nag-anyong galit, at ang galit ay dahan-dahang nag-anyong determinasyon. Maaaring kinuha nila ang aking anak, maaaring kinuha nila ang aking pera, ngunit may isang bagay na hindi nila makukuha, ang pagiging ina ko, ang karapatan kong ipaglaban ang aking anak. Bumangon ako mula sa sofa. Lumapit ako sa bintana at pinagmasdan ng syudad na nagsisimula ng magising. Hindi ito ang katapusan. Hindi nila ako papatayin sa gutom. Hindi nila ako tatalunin dahil lang wala akong pera. Ito ang simula. Ang simula ng aking pagbangon. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa apoy. Ang bawat umaga ay sinisimulan ko sa isang panalangin at isang tasa ng kapeng bigay ni Mamaya at tinatapos sa isang gabi ng pag-aalala na halos hindi ako makatulog. Ang aking mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng kanyang apartment. Ang aking buhay ay nakasalalay sa paghihintay sa mga tawag mula sa DSWD at sa abogadong pro bono na inirekomenda ni Dr. Bituin. Dumating ang araw na bumisita ang social worker sa bahay ni Papa. Naghintay ako sa isang maliit na karinderya sa kanto. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang umiinom ng malamig na soft drink. Pinapanood ko ang pagpasok ng puting van ng DSWD sa aming kalye at ang bawat minuto ng kanilang pananatili sa loob ay parang isang walang katapusang paghihirap. Ngunit ang resulta ay isang suntok sa aking pag-asa. Wala kaming nakitang anumang agarang panganib. Mrs. Abarquez, sabi ng social worker sa telepono, makalipas ang ilang oras. Ang bata ay tahimik, ngunit maayos naman ang kalagayan. Ang lolo at lola niya ay napaka-cooperative. Sila'y nag-aalala sa iyong emotional instability. Instability. Ginamit nila ang salitang iyon. Isang salitang maingat na itinanim sa isipan ng social worker. Isang perpektong pagganap mula sa 2 taong bihasa sa pagkukunwari. Ang pangalawang suntok ay dumating kinabukasan. Sinubukan kong mag-withdraw ng natitirang pera sa aking account mula sa isang ATM machine, ngunit ang lumabas sa screen ay insufficient funds. Sinubukan ko ulit at ulit. Walang laman. Nilimas niya. Kinuha ni Papa ang lahat ng pinagpaguran ko. Habang nakatayo ako roon, tulala sa harap ng makina, tumunog ang aking telepono. Ang head nurse mula sa ospital. "Salve, I'm sorry to inform you," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aatubili. "The management has decided to place you on indefinite suspension. May natanggap kaming report tungkol sa iyong kalusugang pangkaisipan. Kailangan naming mag-imbestiga. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Wala akong bahay, wala akong anak, wala akong pera. At ngayon, wala na rin akong trabaho. Nakatayo ako sa gitna ng isang maingay na bangketa, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng aking pagkatalo. Ito na ang dulo. Pinilaya nila ako ng husto. Ngunit sa pinakamababa kong punto, doon ko natagpuan ang mga kamay na handang umalalay sa akin. Si Mamaya, na hindi kailanman nagreklamo sa aking pananatili, ay nag-uwi ng dagdag na pagkain. "Hati tayo dito, Salve." Si Dr. Bituin ay nag-alok ng libreng sesyon. "Kailangan mong manatiling malakas para kay Ning." Minsan may kakatok sa pinto at pagbukas ko, isang bayong ng gulay at bigas ang nasa labas. Isang tahimik na regalo mula kay Aling Sabel. At gabi-gabi, tumatawag si Ate Clara mula sa Tagum. Ang kanyang boses
na minsan ding pinatahimik ng takot, ay naging aking lakas. Huwag kang susuko, Salve. Para sa atin to. Dumating ang araw ng unang pagdinig, isang maliit at malamig na silid sa family court. Pumasok ako kasama ang aking abogadong si Attorney Reyes, isang batang babae na ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Sa kabilang panig, pumasok si Papa, suot ang kanyang pinakamagandang barong, kasama ang isang mamahaling abogado na mukhang sanay na sanay sa mga ganitong laban. Ang mga salita sa loob ng silid na yon ay mga sandatang ibinabato sa akin. Hysterical, ungrateful, emotionally unstable, masamang impluensya. Ipininta nila ako bilang isang halimaw, isang anak na walang utang na loob na sinisiraan ang sariling ama. Nanatili akong tahimik, hinahayaan si Attorney Reyes na sumagot. Ngunit ang bawat salita ay isang hiwa sa aking kaluluwa. Ngunit ang hatol ay hindi ibinaba sa silid na yon. Ito ay ibinaba sa isang maliit na silid laruan sa opisina ng DSWD makalipas ang isang linggo sa isang supervised visitation. Naroon ako sa isang sulok. Naroon si Dr. Bituin. Sa kabilang sulok, tahimik na nagmamasid. At sa gitna, si Ning, naglalaro sa isang maliit na mesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ko ang aking anak. Ang aking puso ay sumisigaw na yakapin siya, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Naglalaro si Ning ng mga krayola at papel. Iginuhit niya ang isang maliit na bahay, isang araw, at isang batang babae na may malaking ngiti. At pagkatapos, pumasok si Papa sa silid kasama ang isang social worker. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa isang upuang malayo sa amin. Ang pagbabago kay Ning ay hindi marahas. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nawalan ng liwanag. Ang kanyang mga kamay na kanina'y masayang gumuguhit ay biglang bumagal. Tumingin siya sa kanyang obra. Dahan-dahan niyang kinuha ang itim na krayola. At sa ibabaw ng masayang larawan, gumuhit siya ng mga tuwid na linya, pataas at pababa, paulit-ulit, hanggang sa ang batang babae at ang bahay ay makulong sa likod ng makakapal na rehas na bakal. Pagkatapos, ibinaba niya ang krayola. Kinuha niya ang kahoy na manika ng lolo. Tinitigan niya ito ng matagal. At pagkatapos, marahan niya itong inihiga sa mesa. Kumuha siya ng isang piraso ng itim na construction paper at maingat na ipinatong ito sa ibabaw ng manika. Tinatakpan ito ng buo. Isang tahimik na paglilibing. Sa sumunod na pagdinig, ang testimonya ni Dr. Bituin ay isang malakas na dagundong sa katahimikan ng korte. Your Honor, sabi niya, hindi po yun simpleng paglalaro. Iyon po ay isang malinaw na non-verbal testimony. Ang pagguhit ng rehas ay simbolo ng kanyang pakiramdam na pagkakakulong. At ang pagtakip sa manika ng lolo ay isang simbolikong pagpapahayag ng kanyang pagnanais na mawala ang pinagmumulan ng kanyang matinding takot. Ang drawing ay ipinakita bilang ebidensya. Ang tahimik na obra ng isang 6 na taong gulang na bata ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa lahat ng mamahaling salita ng abogado ni Papa. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng hukom. Ang pagdududa ay napalitan ng malalim na pag-aalala. Temporary custody, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay matatag. Is granted to the mother, Salve Abarquez. Ang mga salitang yon ay hangin sa aking mga baga. Ito ay liwanag sa aking mga mata. Hindi pa ito ang katapusan, ngunit ito ang pinakamahalagang panalo. Paglabas ko ng gusali ng korte, naroon siya. Naghihintay kasama ang isang social worker. Si Ning. Nagkatinginan kami. Ang distansya sa pagitan namin ay tila 1,000 milya. Ngunit nagsimula akong maglakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ngunit ito ay mga hakbang ng isang malayang ina patungo sa kanyang anak. Ngunit sa gilid ng aking paningin, nakita ko siya. Si Papa,
nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang taong natalo. Ito ay isang maskara ng purong, malamig na galit. Isang pangako na ang laban para sa kustodya ay napanalunan ko, ngunit ang digmaan para sa aming kaligtasan ay nagsisimula pa lamang. Ang aming bagong tahanan ay isang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Isang kwartong ang amoy ay pinaghalong lumang kahoy at bagong pag-asa. Wala kaming kama. Isang manipis na kutsyon sa sahig ang nagsisilbi naming higaan at upuan. Wala kaming mesa. Isang karton na kahon ang aming patungan. Ngunit habang nakahiga ako roon sa unang gabi, kasama si Ning na mahimbing na natutulog sa aking tabi, ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa aking braso. Naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Kapayapaan. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay isang musika sa aking pandinig, kumpara sa nakabibinging katahimikan ng takot sa bahay ni Papa. Ang kwartong ito, sa kabila ng kakulangan nito, ay aming kanlungan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakatulog ako nang walang bangungot. Ang mga sumunod na araw ay isang dahan-dahang paghilom. Nagsimula kaming bumuo ng sarili naming ritual. Sa umaga, sabay naming pinapanood ang pagsikat ng araw mula sa aming maliit na bintana. Ang aming almusal ay simple. Minsan ay kanin at itlog. Minsan ay pandesal na isinawsaw sa kape. Ngunit ang bawat subo ay kinakain namin ng walang tensyon, walang nagmamatyag na mga mata. Ito ang aming maliit na paraiso. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita ko kay Ning. Ang laging blangko niyang mga mata ay unti-unti nang nagkakaroon muli ng kislap. Ang kanyang mga balikat na dati laging nakabaluktot na parang naghahanda sa isang suntok ay nagsimula nang maging relax. Isang hapon, habang nagwawalis ako, isang mahinang himig ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang himig mula sa isang pambatang palabas sa telebisyon. Isang himig na matagal ko nang hindi naririnig. Napahinto ako, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa purong kaligayahan. Isang maliit na himig, ngunit para sa akin, ito ay isang malakas na sigaw ng pagbabalik. Isang araw, habang ako'y naghahanap ng posibleng pagkakakitaan sa dyaryo, abala siya sa sketchpad at mga krayola na bigay ni Dr. Bituin. Lumipas ang isang oras. Nang sa wakas ay lumingon ako sa kanya, nakita ko ang kanyang obra. Iginuhit niya ang bago naming kwarto. Maliit, simple, at sa gitna, dalawang figura. Isang ina at isang anak na babae, magkahawak kamay. Sa bintana, iginuhit niya ang isang malaking araw na may mga sinag na pumupuno sa buong papel. At ang pinto ng aming kwarto sa kanyang drawing ay nakabukas ng maluwag. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pasasalamat. Lumuhod ako sa tabi niya at niyakap siya. Ang ganda ng drawing mo, anak. Ngunit ang aming munting bulan ng kapayapaan ay sadyang napakarupok. Isang hapon, may isang katok sa aming pinto ang bumasag sa aming katahimikan. Hindi malakas ngunit sapat na para magpatigil sa aming paghinga. Sino ang kakatok sa amin? Wala namang nakakaalam ng aming tinitirhan, maliban kina Mamaya at Dr. Bituin, at hindi sila kakatok ng ganoon. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang puso ko'y tila isang kabayong nagwawala sa aking dibdib. Sumilip ako sa maliit na butas. Isang delivery man. May hawak siyang isang maliit na kahon. Para po kay Salve Abarquez, sabi niya nang buksan ko ng bahagya ang pinto. Sino po ang nagpadala? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Wala pong pangalan, ma'am. Bayad na po. Nag-aalangan man, kinuha ko ang kahon. Ito ay magaan. Walang anumang marka maliban sa aking pangalan. Sa loob ng aming kwarto, tinitigan ko ito na parang isang bomba. Ano yan, mama? Tanong ni Ning.
Hindi ko alam, anak. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob, sa ilalim ng isang sapin ng papel, ay may isang bagay na pamilyar. Isang pakete ng paboritong strawberry-flavored na candy ni Ning. Ang parehong candy na laging ibinibigay sa kanya ni Papa. Ang candy na ginagamit niyang suhol para sa kanyang pananahimik. Isang malamig na takot ang gumapang mula sa aking mga paa pataas sa aking batok. Hindi ito isang regalo. Ito ay isang mensahe. Isang mensaheng mas malinaw pa sa anumang salita. Kahit saan ka magtago, tila bulong nito sa akin. Alam ko kung nasaan ka at kaya kitang abutin kahit kailan ko gusto. Ang liwanag na unti-unti nang pumupuno sa aming maliit na mundo ay biglang nilamon ng isang madilim at pamilyar na anino. Ang aking kalayaan ay isang ilusyon. Ang aming kanlungan ay hindi pala ligtas. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Ito ay nagbago lamang ng anyo. At ang halimaw na akala ko'y naiwanan na namin ay nakatayo na naman sa labas ng aming pinto. Tahimik na naghihintay. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, ang takot ay naging anino na aming kasama sa araw-araw. Pagkatapos ng insidente sa Candy, lumipat kami ng 3 beses. Bawat lipat ay mas malayo, mas tago. Ngunit ang anino ni Papa ay mahaba. Lagi naming nararamdaman ang kanyang presensya kahit hindi namin siya nakikita. Ang kaso para sa permanenteng kustodiya at ang mas mabigat na kasong kriminal ay umusad sa bilis ng isang pagong, binabagal ng mga legal na taktika at pera na hindi ko kayang pantayan. Sa loob ng 3 taong yon, natutunan kong lumaban sa ibang paraan, hindi sa sigaw, kundi sa gawa. Ginamit ko ang aking mga gabi hindi sa pag-iyak, kundi sa pag-aaral. Nag-online course ako para sa medical coding, isang trabahong maaari kong gawin mula sa bahay. Ang unang sahod ko ay halos hindi sapat para sa upa, ngunit ito ay sa akin. Bawat piso ay isang ladrilyo na ginamit ko para muling itayo ang pader sa paligid namin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pader ng bilangguan, kundi isang pader ng proteksyon. Ang huling hatol ay dumating hindi na parang isang malakas na kulog, kundi isang mahinang ulan pagkatapos ng isang mahabang tag-init. Ang patong-patong na ebidensya, ang testimonya ni Ate Clara, ang mga sesyon ni Dr. Between, ang paulit-ulit na pagtatangka ni Papa na takutin kami, ay bumuo ng isang kwentong hindi na kayang pabulaanan ng sino mang hukom. Si Higinio Gino Monteverde ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang hatol ay hindi lang para sa krimen na ginawa niya kay Ning, kundi pati na rin sa krimen na matagal na niyang itinago. Ang krimen na nagtaboy sa kanyang panganay na anak. Ang aking ina, si Elvira, ay hindi kailanman dumalaw sa korte. Pinili niyang manatili sa malaking bahay na ngayon ay isang malaking mausoleo ng kanilang mga kasinungalingan. Minsan, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kanya. Puno ng mga panunumbat at pagmamakaawa, ngunit hindi ko ito sinagot. Ang aking katahimikan, ang aking huling salita sa kanya. Ngayon, 3 taon pagkatapos ng hatol, nakatayo ako sa harap ng isang maliit na bahay na may isang bakod na puti. Sa harapan, may isang hardin. Ang lupa ay mamasa-masa, amoy ulan at bagong pag-asa. Hindi ito malaki, hindi ito magara, ngunit ito ay amin. Bawat hollow block, bawat pako, bawat patak ng pintura ay binayaran ng aking mga gabing walang tulog at mga araw na puno ng determinasyon. Mama, look! Ang tinig ng 9 na taong gulang kong sining ang humila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Nakaluhod siya sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Sa kanyang harapan, isang maliit na sunflower ang nagsisimula pa lamang bumuka. Ang mga talulot nito ay nanginginig pa, nahihiyang humarap sa mundo. It's facing the sun, sabi niya. Isang malawak na ngiti ang humahati sa kanyang mukha.
Isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang anino. Lumuhod ako sa tabi niya. Hindi alintana ang putik na dumidikit sa aking damit. Ang ganda, anak. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay mas malaki na, mas malakas na. Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ko na po napapanaginipan yung orasan. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Mga matang minsan ay naging bintana sa isang napakadilim na silid. Ngunit ngayon ay sumasalamin sa asulan na langit sa itaas namin. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi tuluyang nawawala. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising pa rin ako. Kinakapa ang dilim para siguraduhing nariyan lang siya. Ngunit ang mga multo ay nawalan na ng kapangyarihan. Sila ay mga anino na lamang na natatalo ng liwanag ng bawat bagong umaga. Hindi ko pa sila napapatawad. Siguro ay hindi ko sila mapapatawad kailanman. Ang pagpapatawad ay isang karangyaan na hindi ko pa kayang ibigay. Ngunit natagpuan ko na ang isang bagay na mas mahalaga, kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng bagyo, kundi ang kakayahang magpatuloy sa pamumuhay kahit umuulan. At kami, nagpapatuloy kami. Niyakap ko ang aking anak sa gitna ng aming munting hardin. Sa aming likuran, ang pinto ng aming bahay ay nakabukas. Inaanyayahan ang sikat ng araw na pumasok. Ang kwento namin ay hindi tungkol sa isang halimaw. Ito ay tungkol sa mga bulaklak na kayang tumubo kahit sa pinakabasag na lupa, basta't may sapat na liwanag at sapat na pagmamahal para diligan ito araw-araw. At sa aming munting hardin, ang araw ay laging sumisikat.